Guys, meron ako ditong mga new wrap, foil wrap. Hindi siya perfect, may mga concept, mga uneven. Meron ako ditong bagong wrap na lure. Itong mga lumang lure natin, Minu lure na nilagyan natin ng heat transfer hologram foil. Yan o. Ito yun o. Ito yung mga effective sa mga shallow water na mga isda, gaya ng mga grouper, snapper, kasi madali siyang mapansin. Makikita nyo sa details, hindi siya perfect kasi kuan siya plastic kasi guys, tsaka makapal. So nirap natin yan, pero that's enough para mapansin ng mga isda na gumagano siya sa ilalim, kasi ito sumisinag sa araw yung kanyang tingkad. So ang color nito guys, yan, ito siya, siyang color. Ito hindi siya gaano napapansin dahil blue. Hindi ko lang alam, basta base sa my experience sa mga shallow water fish, hindi effective yung mga ganitong kulay. Mas napapansin pa yung mga ganitong isda o lure. Yan. Ito, kung paano ko ito ginawa, panoorin mo ang video ito. Ito transform natin something like this. Okay, watch this. So una, dapat mayroon kayong electric iron guys. Gamitin natin ito para pag heat transfer, i-max mo lang yung init nya. Yan, tapos saksak mo. Tapos pangalawa, dapat mayroon kang ganito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. I think ito ay tinatawag na sponge, heat resistant sponge na usually ginagamit sa mga heat press, pero this can absorb up to 380 degree heat, itong sponge na to. Pero gagamitin natin siguro mga 200 degree or 180 degree. Hindi ko alam kung ilang degree meron, basta ilang degree meron ang degree Celsius meron ang plancha, basta i-max nyo lang. Ang gagamitin nating lure, yung gagamitin nating foil, itong hologram silver foil. Basta pang wrap ito guys ng mga lure. Ito yung kanyang description. Pag nag-order kayo sa online, basta pang wrap sa tawag niya sa mga lure. Ano niyo to? Ito gagamitin natin pang wrap. Maggupit tayo ng sticker o ng foil. Sukatin lang natin yung lapad nya, dalawa, kasi kabilaan, dalawang ganito kahaba. Isa, ayaw tablan. Sobrang nipis ng material na ito, napakanipis, tsaka napakasensitive. So meron tayong dalawang, nasan yung isa? Meron na tayong dalawang foil. So i-cover lang natin ganyan, tapos ito. So next sisaksak natin yung plancha. Yan o, may ilaw na siya. May ilaw. Kapag namatay na yung ilaw, ibig sabihin, depende yan sa plancha nyo, basta mabot siya ng max ng kanyang init, saka na siya gamitin. So yung gagawin natin guys, iinitin natin itong foil, tawag ito sponge, heat resistant sponge.
Yan o, mainit na siya. Yan o, tapos na. Iinitin natin yung sponge natin. Hindi ko alam kung ilang degree meron ito. Yan. Kapag mainit na siya, tapos i-prepare natin itong dapat ganyan siya, mako-cover niya lahat ng kanyang body. Sigurado ko mainit na yan. Tapos tanggalin natin itong plancha. Tapos ito mainit, ilagay natin dyan. Tapos idiin mo lang ng makover siya ng maayos. Hindi niya lang, kung wala kayong pang press, pwede nyo idiin lang sa kamay. Habang mainit pa yung sponge, siya yung responsible para mag-transfer ng foil papunta ng lure. Ayan o. So ayan na siya, nakadikit na siya. Ayan, palamigin lang konti. Ayan. Dikit na siya. So ganun lang kadali para mag transfer ng, parang palit ng kulay. Kaya lang hindi siya perfect. Ano, meron siyang mga kuan. Unti-unting tanggalin natin, guys. So yun ang kanyang itsura. Ayan o. Kaya lang nakalimutan kong tanggalin yung mata. Ayan. Ayan. So kabila naman. Tapos initin natin ang kuan, sponge. Tapos prepare natin yung kabila. This time gamitan na natin ng press ng machine para hindi na natin nahawakan. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo na pwede nyo hawakan lang, diinan. Yan o, habang mainit pa siya, lagay mo. Ayan, tapos press natin. So ayan, tanggalin natin yung foil. So ayan, diba? Ganda na. Mas mapapansin na ito ng mga isda. Tanggalin na itong mata, natabunan. Lagyan na lang natin ng ink para umitim. Siyempre guys, madali itong magasgas kapag nakagat. So ang gagawin natin dito is i-wrap natin or lalagyan natin ng UV resin. So ipapakita rin natin sa inyo. So paano maglagay ng UV resin? First, dapat meron kang UV resin hard. Tapos mayroon kang UV light, kahit anong light, basta UV light. Tapos mayroon kang paintbrush para pang pahid ng UV. So pakita ko sa inyo guys, yun ang mga kailangan material na. Tapos ito, i-coat natin ng UV. Ang gamit ng UV light ay pampatigas ng UV, ng resin. Pahid lang. Ang purpose nito para di siya nagagasgas. Ikot. Mas maganda kasi mayroon kang paintbrush para pantay-pantay yung kapal ng UV, anong resin. Isa clear UV resin, tapos pinapatigas ito gamit ang UV light. Pag wala ka kasing UV light, mahirap matuyo itong chemical na ito, pandikit.
Okay, tapos tuyuin natin gamit ang UV light. So kailangan nating ilawan ng UV light. Nako, baka mailawan pa itong kuan. Ayan, para mabilis siyang matuyo. Mas maganda kung medyo malakas-lakas yung UV light nyo para mabilis siyang matuyo. Tigas na siya. Kasi pag hindi mo nilagyan ng inilawan, tagal niyang matuyo. Second layer para mas matibay. Pasensya na kayo sa kuko ko, medyo makuan, madumi kasi kahapon pa ako nagtatrabaho nito, hindi pa ako nakapaglinis ng kuko. UV light. Ito na may dikit konti mo. Okay na yan, ayos na guys, diba? Mas mapapansin na ito ng mga isda. Maganda kasi pag mga gitong kulay kumikintab siya, kumikinang sa ilalim ng dagat, matilis siyang makita, tsaka magandang langoy nito. Alright guys, thank you sa panonood. Don't forget to subscribe this YouTube channel. Maraming salamat. Alright, hindi tayong actually 5 na ito.
5 na yan. 5 pieces na yan. Meron pa tayo dito ginawang ng kuan. Ito yung bulinaw. Ginawa kong ito yung pinaka original design niya, bulinaw. Tapos ni-wrap ko yung isa. Ito na yung pinalabasan niya. Yan. Para na siyang tamban. From bulinaw naging tamban siya. So yan. Ito naman yung isa, bulinaw pa rin siya pero in-enhance ko yung kanyang liston sa gitna. Nilagyan ko ng kuan foil. Di ba? Maganda. So, ito na yung mga lure na ginagamit ko ngayon. Yan siya. Mga Mino lure, silver na lahat. Ito kasi nasira kasi. Parang nawala na yung kanyang pintar. Ulo na lang yung natira. Nilagyan ko rin ng kuan sticker. Foil pala. Okay. Thank you guys for watching. Subscribe. Yan kasi ito na po ang ating nahuling mga isda kanina. Meron tayong mga malaking yan o. Tapos meron tayong snapper, one dotted snapper. Kaya lang isa lang yung nahuli natin. Tapos yung lulutuin natin ito, try natin na sweet and sour, no? Pertuhin natin lahat ito tapos timplahan natin ng sweet and sour. So see you later.